Kamusta? May isang kwentong biglang sumabog sa social media at ito yung pag-uusapan natin ngayon. Nagkaroon ng matinding sagutan sa pagitan ng isang anti-corruption doctor at isang public policy analyst. At ang pinag-ugatan ng lahat, yung mga dambuhalang solar energy deal ng isang kongresista na ngayon binabato ng kung ano-anong akusasyon. Okay, para masimulan tong paghimay natin, kailangan nating balikan yung pinakaugat ng lahat ng to, yung pasabog na akusasyon na nasa sentro mismo ng kontrobersya. Ayan, yan ang mismong binitawang salita ni Dr. Casey Halili, isang doktor at kilalang anti-corruption advocate. Grabe tong statement na to, di ba? Kasi direkta niyang ikinukumpara si Congressman Leandro Laviste sa isang napakalaking eskandalo ng korupsyon tungkol sa mga tinatawag na ghost projects. Napakabigat na aligasyon. So, sino ba itong si Dr. Casey Halili? Well, isa siyang doktor na may training pa mula sa Yale University, pero mas nakilala siya bilang isang matapang na anti-corruption advocate na hindi natatakot magbunyag ng mga issue, lalo na sa Department of Health. At sa kasong ito, sinabi niya na itong investigasyon niya kay Laviste ay isang mahirap na paninindigan na ginagawa niya kahit palabag sa opinyon ng ilan sa mga kasamahan niya, dahil yun daw ang sinasabi ng datos. Okay, so saan nanggagaling itong mabigat na akusasyon na ghost solar projects? Well, lumalabas na it all boils down kumbaga sa mga numero. At medyo nakakagulat yung mga numeron to. Imagine nyo to ha, ayon sa report ni Dr. Halili, pagdating ng dulo ng 2021, 2/3, 2/3 ng lahat ng solar energy service contracts mula sa Department of Energy napunta sa mga kumpanyang konektado kay Leandro Laviste. 67%, napakalaking bahagi yan ng buong industriya. Pero heto yung punchline. Kumbaga, eto yung talagang sinasabi niyang problema. Sa kabila ng pagkasungkit sa ganong karaming kontrata, pagdating daw ng 2024, wala pa raw 2% nung ipinangakong kuryente ang na-deliver. Ang resulta, milyon-milyong Pilipino, lalo na sa mga malalayong lugar, ang nananatiling walang kuryente. At dito niya ngayon kinonekta lahat. Parang ganito raw yan. Yung sa DPW may iskandalo kung saan nagbayad ang gobyerno para sa mga flood control project na hindi naman pala ginawa. Ghost projects. Ang alegasyon ni Dr. Halili, para yung pareho raw yung modus dito sa mga solar project. Kumuha ng napakalaking kontrata pero yung mismong solar farm hindi naman naitayo. Parang isang pattern daw ito na nangyayari ulit. So, mukhang solid yung kaso, di ba? Compelling. Pero, hindi nagtagal matapos lumabas yung ulat ni Dr. Halili, may isang policy analyst, si Rob Rances, na nagsabing, teka muna, may isang napaka-importante at fundamental na detalye daw na na-miss sa buong comparison. At itong tanong na to, dito talaga nag-iiba ang usapan. Sabi ni Rances, para maintindihan natin yung buong kwento, kailangan muna nating malaman na, hindi lahat ng kontrata sa gobyerno ay pare-pareho lang. Sige, pasukin na natin ngayon yung sinasabi ni Rances. Tingnan natin kung paano nito binabago yung buong picture ng sitwasyon. Okay, so ano ba itong mga Solar Energy Service Contracts o SESC? Ipinaliwanag ni Rob Rances na isipin nyo to na parang isang permit. Binibigyan ng gobyerno yung isang private company ng karapatan na magtayo ng proyekto. Pero heto yung pinaka-importante sa lahat. Nakasulat dyan, gamit ang sarili nilang pondo. Ibang-iba naman daw to sa isang DPWH procurement contract. Kasi dito, malinaw na ang gobyerno, gamit ang pera mula sa buwis nating lahat, ang nagbabayad sa isang private company para gumawa ng isang proyekto. Pera ng bayan ang direktang lumalabas dito. So, dito sa table, mas malinaw nating makikita yung sinasabi niyang pagkakaiba. Sa SEC, sariling pera ng developer. Sa DPWH, pera nating mga taxpayer. So, sino ang may risk? Sa SEC, yung developer. Kung pumalpak sila, sila ang talo sa pera. Sa DPWH contract, kung may problema, pera ng gobyerno, pero natin ang nawawala. Dalawang magkaibang sistema talaga. Sige, magkaiba nga sila. Pero so what? Bakit mahalaga yung technical na pagkakaiba na yan? Anong epekto niyan sa usapan tungkol sa pananagutan o accountability? Dito ngayon, ginamit ni Rances yung analogy ng dalawang magkaibang lane. Sa lane 1, andun yung mga proyekto ng DPWH kung saan naglalabas ng pera ang gobyerno. Diyan daw posibleng pumasok yung kickback at korupsyon.
Sa Lane 2 naman, andun yung mga service contract tulad ng kay Leviste. Dito, pag pumalpak ang kumpanya, ang consequence ay mga penalty pero hindi raw nawawalang pera ng bayan. Mali daw na ipaghalo yung dalawang lane. At ito yung sinabi niya, which is very interesting. Sabi niya, kapag pinaghalo mo ang mga kategoryang ito, hindi mo sinasadyang gawin ang dalawang hindi patas na bagay. Minamaliit mo ang procurement scandal at pinalalaki mo ang kaso ng franchise/non-performance. Parang sinasabi niya na by comparing the two, hindi natin nakikita ng tama ang bigat ng bawat problema. So kung susundan natin yung lohika ng kontra-argumento, ganito yung nangyayari. Una, yung akusasyon ni Halili na ang non-delivery ay parang pagnanakaw. Pangalawa, yung paglilinaw ni Rances na hindi ito pagnanakaw kundi isang regulatory failure. Kaya ang resulta, pangatlo, nag-iiba yung framing ng problema. Hindi na siya tungkol sa ninakaw na pera, kundi tungkol sa posibleng kahinaan ng gobyerno sa pag-screen at pagpapatupad ng mga rules. So, saan na tayo ngayon nito? Medyo magulo, no? Nahimay na natin yung magkabilang panig. Isang nag-aapoy na akusasyon at isang sagot na very technical pero aminin natin, napaka-critical. Okay, linawin lang natin na ha. Ang layunin natin dito ay hindi para husgahan kung sino ang tama o mali. Ang punto ng pag-aaral na ito ay para bigyan kayo ng mga tools, kumbaga, para mas maintindihan nyo yung debate at makita nyo kung saan talaga nagkakatalo yung dalawang panig. So ano yung mga dapat nating tandaan? Una, yung alegasyon ni Dr. Halili, ghost projects daw dahil sa laki ng nakuha versus sa liit ng na-deliver at kinumpara niya to sa corruption. Pangalawa, yung sagot naman ni Rob Rances na mali yung comparison kasi magkaibang SESC na permit lang at yung procurement contract kung saan pera ng bayan ang ginagastos. Kaya yung pag-intindi sa pagkakaibang yan, yun ang susi para makapagtanong tayo ng mas tamang mga katanungan. At di pa tayo iniiwan ng pagsusuri ni Rances, isang huling tanong na dapat nating pag-isipan. Kung ang korupsyon ay dumadaloy sa isang sistema, paano natin matutukoy kung saang pipeline o daluyan talaga nakataya ang interes nating lahat? Kasi bago tayo manawagan ng accountability, kailangan muna nating siguraduhin na sa tamang pinto tayo kumakatok.